Why start cooperatives for churches? Marami pong pangangailangan ng ating mga iglesia, especially sa mga independent churches. At yung mga resources hindi natin alam paano itatap. Pero meron po mga available resources na nasa paligid lang. Kaya lang we need to be educated on how to tap those resources. At alam niyo po ba, ang mga resources na yan ay naroon mismo sa ating mga churches. So, pag-aralan po natin ngayon yung paano mag-start ng mga cooperatives para sa churches dahil ay found out na malaking tulong sa ating mga fellowships, ating iglesia, sa ating mga churches ang pag-start ng mga kooperatiba. At pag-aralan po natin yung biblical basis at mga pangangailangan sa ating mga churches. Yan po ang mga normal na pangangailangan sa iglesia, yung pastors sa workers' benefits, finances, sa outreaches, kailangan ng loans, kailangan ng support sa missionary, sa manggagawa sa labas, yung community help, kailangan din natin na magkaroon ng sariling bangko, at mapalakas yung ating impact sa community, magkaroon ng intentional saving program, at later on, magkaroon tayo ng mga sariling hospitals natin at cemeteries. At ma-involve tayo o mag-participate sa kingdom business sa body of Christ. Ang nung araw, meron po mga grupo na umakyat ng mga buses at nanghihingi sila at nangangaral at pinalalabas sila ng mga bus drivers. Pero after 10 to 20 years, meron na po silang mga 100 buses ngayon na umiikot sa Metro Manila at sa ibang parts ng Pilipinas. Ang sinasabi ko lang po na they are so familiar with the cooperative concept. At makita din natin sa grupo ng Panginoong Jesus o sa kanyang community ay malinaw sa kanila yung cooperative concept. At sa Luke chapter 1 verse 1 to 3, meron po mga female founders nung community ng Panginoon. At karamihan po dito ay mga kababaihan, si Mary, si Joanna, si Susana, at many others na nagpo-provide ng kanilang mga pangangailangan sa kanilang ministries throughout cities and villages when they are proclaiming and bringing the good news of salvation. At kailangan nila ng secretary o ng treasurer. At ang treasurer ay si Judas Iscariot. At nung nag-expand na yung community ni Jesus through the apostles, nagkaroon ng problema dahil lumaki yung ministries, pero napapabayaan yung ibang part ng ministries. Kaya sabi nila, huwag nating pabayaan yung prayer, mission, at ministry of the word. Kaya they selected 7 men of good reputations from the marketplace. Ganoon din po tayo mga kapastoran, huwag nating kaligtaan yung pananalangin at multiplication. But hayaan natin na yung ating mga marketplace people ay silang mag-handle ng mga resources sa church. At ganun po ang ginagawa ng ating mga Christian cooperative. Sila yung bahala sa physical at tayo naman mga pastor ang bahala sa spiritual side. Ang isang kapatid sa Asian Theological Seminary, si Lemuel Magaso, sabi niya, early Christians were practicing community and fellowship in spiritual and material things. Meron silang community of goods. So nakita niya sa Pilipinas, in order to respond according to poverty, we must apply the principles of cooperatives as warranted and supported by scriptures. Dito sa Pilipinas, malaking tulong po kung magsimula tayo ng cooperative movement sa ating mga churches, lalo na po sa mga probinsya at sa mga cities. Ang father of credit cooperative ay isa pong mananampalataya, si Friedrich Wilhelm Raiffeisen, na ginader niya ang mga Christian sa kanyang communities at nagpautang sila sa maliit na halaga at natulungan po yung kanilang communities. Likewise, dito po sa ating mga communities, kailangan ng mga Friedrich Raiffeisen para i-gather yung mga resources natin. At pag nagsama-sama po natin yan, katulad ng 5 loaves and 2 fish, nagkaroon ng himala, nagkaroon ng miracles.
Ganon din po, pagsama-samahin natin ating resources at hayaan natin ang Diyos ang mag-multiply at marami po ang mabebenepisyuhan kapag pinagsama-sama yung ating maliliit na resources kagaya ng 5 loaves and 2 fish when blessed by the Lord Jesus Christ. Sa early church, at Acts 2:42, makita po natin hindi lang sila nangangaral, nag-multiply ng churches, may miracle signs and wonders, pero yung kanilang mga properties, what they owned, sinishare nila sa mga disciples at ginagamit para yung mga resources na yan ay mag-expand ang kingdom ng Panginoon. At ang resulta, sabi diyan, each day the Lord added to their fellowship those who are being saved. At makita po natin na walang nagugutom sa kanilang grupo according to Acts chapter 2 at Acts 4. At mga early fathers, sila Justin Martyr, Tertullian, sa Didache, yung early communities, ay sila Augustine, si Basil, si Jerome, Chrysostom, yung Saint Anthony, mga monasteryo nila, yung mga convents, ginagamit po yan na outreaches. Pero they share yung kanilang mga resources together. Kaya yung mga early Christians nagpatuloy ang movement dahil alam po nila yung concept ng cooperativism. At even sa UK, ay very strong yung kanilang community base to help the communities. At yung mga brethren, United Brethren, they had hundreds of sharing all things in common. At isang Anabaptist, si Andre Ehrenpreis, siya po ay malinaw sa kanya yung concept ng gathering our resources to help the community. At ang Moravian Missions, meron po silang 50 different kinds of business. At yun ang ginamit nila para for 150 years magpatuloy ang world mission. Pero meron silang business sa loob, they share their resources at nagtayo sila ng different kinds of manufacturing. At isa po sa na-establish nila yung Moravian Mission Ships na 12 barko po yan for more than 100 years na naipatayo nila. At ginagamit po yan para yung mga 52 different kinds of business produce nila ay maikalat sa buong mundo at mag-send din ang mga missionaries around the world. At isa po sa resulta nila, si John Wesley. Ang mga Mennonites, kilala po sila sa cooperative, pero ang term nila noon ay mutual aid. Mas una pa po sila doon sa Rochdale Cooperative System. At ang Rochdale Cooperative System, kilalang-kilala po yan ng secular cooperative world. Pero ang term sa Mennonites ay, ang cooperative nila ay mutual aid. At sa UK din, Brother Hope, yung Koinonia Partners, yung Habitat for Humanity, nagsimula po yan bilang kooperatiba ng mga mananampalataya. Ang Southern Baptist, mga churches noong early 1900, nagsama-sama sila para yung mga makapag-send sila ng mga missionaries, si missionaries ma-send sa iba't ibang lugar. At kaya noong 2008 to 2009, ito po ang findings. Meron silang $205 million at 72% niyan ay sa kanilang World Mission Ministries. Imagine kung ikaw na missionary, ang focus mo hindi mag-raise ng funds, ang focus mo yung mission at preaching of the word and prayer, bahala ang marketplace people na mag-provide. Even sa Korea, ito po ang maganda. Sa Korea, yung New Village Movement, Samuel Undong, ayan po ay sinimula ng mananampalataya ni Brother Kim. Bawat village, nakuha ng gobyerno ng Korea po yan at ikinalat din sa ibang panig ng mundo. Pero mga Christians po ang nagsimula niya, nakatulong sa economy ng South Korea. At with that, I'm going to continue my presentation doon po sa part 2. Nasa part 1 po tayo ng starting cooperative. So, see you again. God bless po.